Lola, ano po ang buhay ninyo noon? Apo, ikukwento ko sa iyo ang aking patotoo kung paano ko nakita at naranasan ang kabutihan at katapatan ng Diyos nung kami ay dumaan sa malaking pagsubok sa buhay. Bago mangyari ang pandemya, normal ang takbo ng mundo. Dahil sa habag at biyaya ng Diyos, nagamit niya ang aming mga buhay upang maihayag ang kanyang salita at ipamahagi na mayroong Jesus na nagbibigay ng kaligtasan. Hindi ito naging madali. Maraming taong ayaw. Sadyang matigas ang puso ng tao. Pero hindi ito naging hadlang na may pagpatuloy namin ang paghahayag ng kanyang mga salita. Marami pa rin kaluluwang patuloy na nagpapakahasa, naghahangad at nabubuhay pa rin sa mga makamundong bagay. Ang ilan ay dumaranas ng pagwawakas ng isang magandang pagsasamahan. Maraming mga pamilya at relasyong nasisira. Hanggang sa isang araw, 110 countries have reported confirmed cases. Well, the total deaths in the UK is now 8. Depuis quelques semaines, notre pays fait face à la propagation d'un virus. Have we been able to eradicate the virus despite our best efforts? We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. tila para bang huminto ang takbo ng mundo. Ang lahat ay tuluyang nagbago. Maraming nagkasakit. Maraming nawalan ng trabaho. Maraming naghirap. At tila nawala na ng pag-asa. Ang buong mundo ay nagulat, nabigla, at bakas sa mga mata ang pagkabalisa. Pero salamat pa rin sa Panginoon dahil hindi nahinto ang paghahayag namin ng kanyang mga salita. Ito ang naging paraan na mabuksan ang maraming pinto sa bawat tahanan. Kahit ipinagbabawal ang pagtitipon, gumawa pa rin ang Diyos ng kaparaanan na maabot ang mga kaluluwang ito sa pamamagitan ng paggamit ng teknolohiya. Sama-sama kaming nananalangin, nag-aaral ng kanyang mga salita at nagpupuri sa kanya. At masasabi kong hinayaan ng Diyos ang malaking pagsubok na ito na maranasan ng lahat upang magpadala ang Diyos ng mga babala para gisingin ang mga pusong nagwawalang bahala. Dumating ang tamang panahon na kung saan unting-unti nang bumabalik sa normal ang lahat. Ang mga taong dating iniiyak namin sa Panginoon, ngayon kasama na namin at pinagtipon kami ng Diyos sa kanyang bahay-sambahan na sama-samang sumamba, magpasalamat, magpuri at makinig ng kanyang banal na salita. Kaya ang masasabi ko, ito ang patunay ng kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay namin. Kung wala ang pagsama niya, hindi namin makakayanan ang lahat ng ito. Kaya ang patuloy na panalangin ko, nawa ang bawat isa ay magpatuloy
magpakatatag at patuloy na mananampalataya sa Diyos. Ano man ang pagdadaanan, bilang isang pamilya na binuklod ng Diyos ng iisang espiritu, iisang puso at iisang pananampalataya, sama-sama pa rin ideklara na ang ating Diyos na sinasamba ay dakila, tapat, makapangyarihan at wala nang hihigit pa sa Kanya. Kung ang Diyos ang sentro ng pamilya, sa anumang pagsubok na dumaan, mananatiling nagkakaisa, mananatiling matibay at maligaya.